Hey guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Page of Cups, Four of Coins. So if you are dealing with a water sign, pwedeng magme-mensahe itong si water sign na ito sa inyo. At hindi ko alam kung may pagka-possessive pa itong tao na to. Parang nakakasakal. Or meron siguro siyang ipagbabawal na gawin mo. And then we have here the Hierophant. It's more of this person is preventing you na makipagrelasyon sa iba. I mean, hindi necessarily na sinasabi niya sa'yo na ayokong magkipagrelasyon ka sa iba. It's more of hindi mo rin kasi siya ma-let go of. So kahit na tipong hiwalay na kayo, every time na mag-message siya, umaasa ka pa rin sa kanya. Kaya tipong hindi ka tuloy maka-move on at makahanap ng iba. Okay? Or if kahit na sabihin natin meron kang bagong pinag-iinteresan, may bago kang nakilala, pwedeng nauudlot kasi nga umiiksena pa rin itong tao na ito sa buhay mo. Okay? And then we have here the Four of Swords. Hindi ka pa rin totally naka-recover, naka-move on sa kanya. Okay? And then we have here the Ten of Swords. So this person, palagi ka na lang binibitray, sinasaktan. Okay? At ikaw naman, syempre, wala ka rin kadala-dala. Okay? And then we have here the Nine of Cups. You still keep on waiting for this person kahit na ilang beses ka na niyang niloko. Okay? And then we have here the Seven of Coins. Ang tikas din talaga ng ulo mo Parang pinaglalaban mo pa rin in a way hindi ka na naging parang you need to start making wise decision for yourself. Yung utak naman ng pairalin, hindi puro puso lang. Okay? And then we have here the Eight of Coins na nagsasabing, move on ka na. Layuan mo na. Parang wala ka nang mapapala pa And then we have here the Ten of Coins. Ang ibig sabihin ng Ten of Coins dito? We have here the Stars. So, sinasabi, kung mag-move on ka sa tao na yan, pwede ka pang makatagpo ng tao or magkakaroon ka pa ng love life relationship kung saan talagang seryoso, committed, secured ka. Okay, there is still hope for you. Huwag kang mawalan ng pag-asa doon. Pero, bago dumating yan sa'yo, kailangan umusad ka. May kailangan kang iwanan, layuan in order for you to achieve this. Okay? At huwag kang matakot. There is still hope for you. And then we have here the Moon. Pero, syempre, takot na takot ka And then we have here the Fool. You're so afraid to take a chance, take a risk, or to start all over again. Eto, nag-aantay lang sa'yo. Pero dahil nga takot ka, na baka, alam mo yung tumatakbo sa isipan mo, paano pag wala akong nahanap na iba? Paano kung siya lang talaga yung tao para sa akin? Hindi ko yata kaya. Yung mga ganun.
Pero ang sinasabi dito at the end, may happy ending ka eh. Oh? Pwede kang magkaroon ng happy relationship, happy family. Yung kontento ka. Fulfilled ka emotionally. But of course, the first step is moving on. Pwede yan mangyari sa'yo ngayong December as long as you are willing to take a chance or take a risk. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the Ace of Coins, the Emperor, and then we have here the Eight of Swords. Okay. Ang sinasabi dito, merong new beginning para sa'yo na mas seryoso. Especially kung ang tawag nito, you are dealing or you have, ang person of interest mo is Aries. Okay? Pwedeng magkaroon kayo ng relationship na tipong committed talaga kayo sa isa't isa. Maaaring nanggaling ka sa isang relasyon na you really felt helpless, hindi ka nakaalis, ganon, hirapan kang mag-move on, but finally, makakatagpo ka ng tao na tipong nire-reciprocate yung nararamdaman mo, equal yung feelings ninyo para sa isa't isa, na kung paano mo siya mahalin, ganun ka rin niyang mamahalin. Okay? And then we have here the Six of Wands. So you will feel all the love. Talagang ramdam na ramdam mo na binibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. Parang ang haba-haba ng hair mo. Parang feeling mo ikaw na yung pinakamaganda or pinakagwapong nilalang sa buong mundo dahil hindi siya nahihiya na ipakita yun sa'yo or iparamdam. And then we have here the Page of Coins. Parang ano siya, marami siyang sinasabi sa'yo na words of assurance, marami siyang mga promises, marami siyang mga plans. Okay? And then we have here the Seven of Swords and then the Knight of Cups. But, ayun nga lang, merong i-eksena na ibang tao. This can be the person who betrayed you in the past. Ito yung taong nahirapan ka na iwanan o layuan. At parang kung kailan nagsisimula ka ng muli, saka na naman siya magpaparamdam. So, dahil doon, naguluhan ka na naman. Na-stress ka. Okay? And then, parang manunumbalik sa'yo lahat ng sakit na naramdaman mo. Kaya tipong nagkaka-cry ka na naman dyan. And then we have here the Seven of Coins. But the good thing about it is you will be able to control siguro din yung emotions mo. Medyo mariresist mo siya. Talagang magpapaka-strong ka rin na kailangan kong panindigan yung sarili ko, kailangan kong labanan itong nararamdaman ko na ito. And then we have the Four of Coins and then the Three of Wands. Parang it's a choice between holding on and moving on. Anong pipiliin mo? You will choose yung kung saan ka mas attracted. Kahit na sabihin natin yung attraction na yon is toxic to you. So, ibig sabihin, sa huli, kung ano man yung pagre-resist mo doon, bibigay ka din sa temptasyon.
So, itong new beginning na ito na maaaring dumating sa'yo, pwedeng mawala because you choose to go back doon sa tao na nagpahirap sa'yo. Maybe at first, you will feel like, mahal niya ako, parang nagbago na siya. But eventually, the snake will shed its skin and show his true colors. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. This is your card, by the way, Devil. And then we have here the Death card. Okay. So, parang ang dating is merong makikipagbalikan sa'yo. Okay, na parang napaka-strong ng connection ninyo sa isa't isa. This will be so hard to resist. Hindi mo to maiiwasan, hindi mo to matatakbuhan. No matter how hard you try. Okay? Kasi talagang tinitempt ka eh. Tinetesting ka. Parang sinasabi mo, sige nga, tingnan nga natin kung mariresist mo ko, nagbago ka na kaya? Natauhan ka na kaya? Tingnan natin, babalik ako sa'yo. Okay? Ayun na nga, 10 of Wands. Bit-bit niya lahat ng problema. Kung ano man yung mga pinoblema ninyo noon, dala-dala pa rin niya. May stress ka na naman. Okay? Kasi napaka-toxic ng dynamics ninyong dalawa eh. Alam mo naman na yan, pero bumigay ka pa din. Okay? And then, we have here the 7 of Wands. Talagang nagmamatigas ka dito na kaya ko to, maayos pa namin ito. Maybe, onting tiyaga lang. Unting pasensya lang. Baka seryosohin niya ako, baka sakaling piliin niya ako, baka sakaling pakasalan niya ako at pagpasal na kami, siguro naman magbabago na siya. Maaaring ganun yung tatakbo sa isipan mo, ano. And ayun nga, 7 of Swords. Betrayal again. Cheating. Lying. You are dealing with somebody na may record na talaga ng third party or pang babae or pang lalaki. Wais. Yan tao na yan. Sinungaling. Okay? Kumbaga iba yung pinapakita sa'yo sa totoong katauhan niya. Maaaring ang bait-bait niya ngayon sa pagbalik niya sa'yo. Pero eventually, lalabas na naman yung dati niyang ugali. At ayun na nga, mamroblema ka na naman. And then we have here the Empress. The Ace of Coins. Ang maganda lang dito, financially, you will be well off. Magandang pasok sa'yo ng pera. Swerte ka when it comes to pera. Afford mo, kumbaga, ang mga bagay-bagay. Hindi mo siya kung tutuusin kailangan when it comes to financial matters. Kaya mo mabuhay by yourself eh. Ayun nga lang talagang sobrang attracted ka sa kanya, sa toxicity niya. Parang it's like an addiction na alam mong hindi nakakabuti sa'yo, but you keep on doing it. Okay?
And I do see somebody here. It can be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na pwedeng dumating sa buhay mo na kaya kanyang tapatan. Pwedeng may kaya din. Or pwedeng basta kaya kanyang panindigan. Let's see. We have here the Two of Wands. The Hangman. Medyo naantala lang siguro yung pagdating nitong tao na to sa'yo. Hindi pa siya visible as of now, but it can come in the future. Maybe next year. Yeah, and then we have here the Emperor. So this is like the perfect match for you kasi Empress and then Emperor. So talagang sinabi ko na kanina, matatapatan ka niya. Kaya niyang ibigay sa'yo kung ano man yung nararapat na ibigay sa'yo. Okay, pero syempre, ang mangyayari sa'yo sa mga susunod na mga araw, ay mahihirapan ka pa rin na kumalas dyan sa toxic relationship na meron ka. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.